Hello traders, this guy here. So, discuss naman natin ngayon yung AMD. Oh, magawa tayo ng sariling term no? Ang dami kasi ngayon gumagawa ng mga kanya-kanyang terms eh. Pero yung AMD is yung accumulation, manipulation, tsaka distribution. Discuss lang natin to based lang din sa candle printing. No? So, binibase lang din natin. Though meron talagang market cycle. So, pero syempre, i-relate natin siya sa pagbabasa ng candlesticks. No? So, bago ang lahat, intro muna tayo. So, yan. Accumulation, manipulation, distribution. So, siguro naman, yung mga viewers ko dito or subscribers ko dito is may idea na rin kahit pa paano sa trading, no? Though hindi masyado sa accumulation, manipulation, distribution or which is yung san ba nang galing to sa Wyckoff, di ba? Pero sa Wyckoff kasi accumulation, markup, distribution, tsaka markdown. Pero meron rin naman sa kanilang manipulation. So discuss lang natin yung accumulation. So ito yung candlestick kung halimbawa kung magbabase tayo sa candlestick kasama yung accumulation, manipulation, distribution. Okay? So, unahin natin ang ranging. Ang consolidation, accumulation, sideways, maraming terms, guys. So, huwag kayong malilito. Iisa lang yan. Once alam nyo lang yung concept, kung paano siya nagwo-work, kahit anong terms na naririnig nyo, iisa lang din yung tawag. Iisa lang din yun. No, so nasa sa inyo na kung ano itatawag niyo diyan. So, ganito yung itsura ng ranging, no, consolidation, accumulation. Meron siyang ranging na highs, lows, ganyan lang siya pantay. No, meron rin namang ranging or consolidation or accumulation na pababa. So, kung titingnan naman natin to sa chart pattern, falling wedge, di ba? Sa good formation din na pwede siyang mag-pump. Same din sa pataas na to. So, anong chart pattern naman to? So, pwedeng rising wedge, diba? So, maraming patterns na pwede nyo rin pagbasihan. Basta alam nyo lang kung nasa ang area na yung range. Kung saan kayo magbabase ng range. Saan ba kayo magbabase ng range? After nung mga strong na trend or after nung malakas na pump. No, so, dun yun siya mapagbabasihan. So, next naman natin is yung manipulation. So, after mabuo ng ating accumulation or ranging, dyan nagbabase din ang mga market makers or yung mga institution, mga nagpapagalaw ng market. No? So, alam nila kung saan tayo naglalagay ng stop loss, kung saan tayo naglalagay ng mga entries. Ayun yung una nilang inoobserbahan kung nasaan yung ranging, nasaan yung accumulation, nasaan ba mga retail traders, parang ganon. So, ang purpose ng manipulation or stop hunt or bear trap, bull trap, spoofing or wash trading, wick formation, marami kasing terms. Pero iisa lang din, itong spoofing parang ito yung mga trader na naglalagay ng order sa specific level. Kung halimbawa sa port, naglalagay sila ng order dito, ng sell, no, pero pag pababa na yung price, pag malapit ng mahit, nagka-cancel sila. So, ayun yung tinatawag na spoofing or wash trading ata ang tawag doon. So, kasi nga, ibang mga traders din, lalo mga institution, nagbe-base din sa volume. Tinitignan nila kung nasan yung mga maraming orders, kung saan yung maraming nagbebenta. So, ayun yung purpose nun. Hindi pwedeng walang manipulation or stop hunt na mangyayari. Kasi, hindi ganun kalakas ang galaw ng market kapag walang ganto. Or manipulation, nalimutan ko ata ilagay dito, liquidity. Diba? Yan, lalagay natin liquidity. So, kahit saan naman may liquidity, kahit sa bangko may liquidity. Diba?
So, ang purpose ng manipulation or yung liquidity is inaalam nila kung nasaan tayo naglalagay ng stop loss. So, kung halimbawa, ranging yung market, so maraming traders maglalagay dito, ito na yun. Ito na yung pinaka-support ko. Diba? Ito, nasa support ako dito eh. Bumagsak pa ulit, uy, dito. May isang trader nagpasok din dito. Diba? So, dito rin, ito, pangatlong bounce na to ng support. Dito na ako maglalagay. Diba? So, ang nakikita ng market makers dyan is andito yung mga stop loss. So, syempre, pag natalo kayo, magkakaroon ng volume. Kumbaga, kukunin nila yung mga stop loss nyo. Diba? Doon sila kikita. Kumbaga, pwede sila mag-sell dito. Yan, ganyan ang gagawin nila. Magse-sell sila dyan. Pababagsakin nila hanggang dyan, hanggang makuha lahat ng mga stop loss nyo. At the same time, meron din silang nakaabang na long dito. So, ganun po, ganun gumagalaw ang mga market makers. Kumbaga, uunahin mo nang i-stop loss kayo bago umakyat yung market. So, siguro naman na-experience nyo na yun, di ba? So, kahit din dito sa mga ranging or mga rising wedge, falling wedge na itsura niya, meron pa rin niyang mga manipulation or kukuha muna ng order. Pero kadalasan sa mga ganito, mas madali ko siyang makita kung saan ako kukuha ng mga orders. And at the same time, same din dito. Kumbaga, once na nakikita nyo lang yung mga strong move or strong trend, so i-discuss na lang natin siya mamaya. Pag nakakita kayo ng mga strong move, dun kayo makakakuha ng mga pwede niyang pagkuhanan ng
kanina, yung 30 minutes pang mga week. Yung nalabas yung mga week, kadalasan ganyan. Wait lang, tingnan natin dito. Ano nangyari? Ayun, di nakagip yung order natin dito. Meron kasi akong trade kanina dito sa area na to. Ito yung kahapon. So, ayan. Mag-example na tayo. Oh. So, wait lang. Tanggalin ko muna to. Nung kahapon, kaya ako nasabi na, dito ako kukuha ng trade. Yan, paano ko siya nakuha dito sa area na yan? Kung mapapansin nyo dito, ito, healthy trend, strong trend. Healthy trend, strong trend. Diba? So, isa na yon. So, dito, nag-range na siya. Ito, nung mga oras na yon, nag-range na siya dito. Uy, platan ko nga ng range dito. So, nagganyan ako, nag-range ako sa ganyan. So, nakikita ko dito, either etong area na to, or etong area na to. So, pagpunta ko ng 2 hours, yan. Ito yung nakita ko. So, sabi ko, ang hahanapin nyo lang lagi is yung mga strong trend kung kukuha kayo ng mga liquidity. So, para sa akin, ganun ko siya tinitignan. Kasi nga, ito, bumagsak yung trend, gumawa ng lower low, gumawa ng lower high, gumawa ng lower low. Dito, nasan yung unhealthy candlestick? So, discuss ulit natin yung unhealthy candlestick. Ito yung unhealthy candlestick. Bakit? Hindi nabalikan si 50%. Kaya ito yung kinuha ko as BB na 2 hours natin. So, kung saan ako naglagay ng BB, dito rin ako maglalagay ng stop loss. So, dito, sa 2 hours, ito yung nakita ko na unhealthy. Dito naman sa baba, nasan yung nakita kong unhealthy? Etong kandilang to. Ayan o, kung titingnan nyo dito, eto unhealthy to, eto unhealthy to. Diba? Eto healthy na to, kitang-kita nyo, healthy na yan. Nabalikan na siya dito. Ito na lang yung hindi pa niya nababalikan. Etong kandilang to. Okay? Ito rin kandilang to, hindi pa nababalikan. Kaya, una kong ginawa, either kung alin ang mauna sa kanila, itong long na to or itong short na to. Doon nasa range pa tayo kasi nga in a higher time frame perspective, nasa range pa tayo. Wala pa tayo sa strong trend. Hindi pa tayo lumalabas dito. Which means, dito pa lang, ito yung magiging basihan natin ng liquidity talaga niya, itong pinakailalim or masasagad pa sa ilalim, or dito ay yung pinaka-liquidity niya sa taas. No, kasi nga, may mga sellers pa rin tayo dito, may sellers pa rin tayo dito. So, yan. Ito, kinuha ko tong unhealthy na to, kinuha ko tong unhealthy na to. So, naglagay lang ako dito ng short, naglagay ako dito ng long. Ito yung pinaka-long entry ko. Okay? So, yun lang muna. Sana marami kayong natutunan sa ating accumulation, manipulation, at distribution. No? So, yun lang muna. Thank you guys. Bye!